Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ng mga kababayan nating INC. Bukas na ho yan mga kababayan. Ito, official statement ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo mga kababayan, sa mga susunod na buwan, bago mag-eleksyon, ipapakita ko ho sa inyo kung ano ang nagawa nitong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa KOJC. Kaya kung sakaling si Pastor Apollo Kibuloy ang maluklok sa Senado, sigurado ho tayo, hindi mangungurakot yan. Kasi kung kurap yung mama na yan, hindi ho niya napaganda, napalaki ang KOJC ng ganyan. Talaga namang kitang-kita ho yung mga disiplina, no? At yung mga advokasya ho niya, yung paglilinis, yung clean up drive, yung tree planting, nakikita nyo naman ho sa social media. Hindi lang ho ngayong ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga ganyang klaseng aktibidades. Maging noong hindi pa ho siya tumatakbo ng pagkasenador, tinignan ho natin yung mga lumang larawan, talagang ginagawa ho po talaga yan pala ng KOJC. No? Ito ho, official statement ni Pastor Apollo Kibuloy. Pastor, ayan, number 52 sa balota, huwag niyo kong kalimutan palakpakan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo C. Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ, KOJC, are praying and imploring the guidance of Almighty God for the massive INC rally at Quirino Grandstand to be attended by millions of their membership and other civil religious group and organizations. KOJC prays for the enlightenment and discernment of peace and unity of the Filipino nation. Be awakened that righteousness and a righteous leader will finally lead this nation to progress, peace, prosperity, and stability, especially in times of its darkest hour. Palakpakan ho natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sana, no, ito ano lang naman gusto rin ho nating makita doon sa ibang mga religious group na sana maglabas din kayo ng statement na kung saan manawagan o magpakita ng suporta sa panawagan nitong si President Bongbong Marcos na itigil yung impeachment dyan sa House of Representatives. Kaya nananawagan ho tayo ng peace, kapayapaan, dahil magkakagulo ho ang Pilipinas kung sakaling i-impeach ho nila itong ating Vice President Sara Duterte. Heto mga kababayan, 7-7 scheme. Nako, ito humatindi dito. Etong si Baguio City Representative Mark Go has refuted Mayor Benjamin Magalong remarks that House Speaker Ferdinand Martin Romualdez as directly facilitating the release of fund for government aid programs. Hindi. Ikaw naman na Congressman Mark Go, para naman di namin nakikita sa social media. Hindi naman, siyempre, malamang ikaw alam mo yung 7-7 scheme. Alam niyo ho ba yung 7-7 scheme? Nagtatanong ho tayo dito sa PH Update dito kay Congressman Margo. Alam niyo ho ba yung 7-7 scheme? Talagang todo dila kayo sa tumbong nitong si Tambaluslos Mamimigay din ho ba kayo ng akap? Ay mali pala, no? Hindi pala pwedeng mamigay yung mga politiko, yung mga ano lang pala nila, yung mga political leader nila. Yung mga leader ay campaign leaders nila at sandamakmak na tarpaulin sa pagdadausan ng
distribution ng akap na yan. Palakpakan natin itong walang yang congressman na si congressman, itong si Baguio Representative Margo. Ibang klase yan, kapal ng mukha mo, sir. Hindi naman kita doon sa mga mga programa nitong si Speaker Martin Romualdez. At yung impluwensya niya sa pagkakaroon ng paglalagay ng pondo diyan sa akap na yan. Ano pa nga yan yung aligasyon na yan itong si anong tawag dito? Nitong si Mayor Benjamin Magalong, light pa nga yan Pero yung mga kabalbalan na pinaggagawa nitong si Speaker Tambaluslos Romualdez diyan sa House of Representatives, talaga namang kagila-gilalas, ika nga, yung unspeakable, ika nga, hindi mapaliwanag. Yung mga ginagawa ho nilang hocus-pocus dyan. Na kesyo, pag kami na-contempt ka, ganitong portion ang makukuha mo. Pagka present ka sa ganitong sortie ni speaker, ganitong makukuha mo. Wala pa nga yan Walang kwenta yung release of funds for government aid program. Walang kwenta yan. Yung pagpamimigay ng ayuda, walang kwenta yan. Yung mga kabalbalan na pinagagawa nila dyan sa House of Representatives, light pa nga yan, aligasyon na yan itong si Mayor Benjamin Magalong. Ito naman si Margo, dahil sa tingin natin, bago matulog tong si Margo, dinidilaan niya yung tumbong ni Tambaluslos. Todo todo makabakod kay Tamba. Huwag kang mag-alala. Kung di mo man alam yung 777, dahil dyan sa ginawa mo na yan, sa tingin ko, 14-14-14 ang papakilala sa'yo nitong si Tambaluslos. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa ni Senator Bato de la Rosa. Ito yung pinaka-latest niyang interview. Matagal na ho natin hindi nagagawa ng reaction video tong si Senator Bato. No? Ngayon pa lang natin sasalansanin ng maayos itong si Senator Bato. Game! Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Malupitan na naman. Hi sir, good morning. Happy New Year. Good morning, Sally. Happy New Year sa inyo at sa kay Kuya Raul at sa ating mga taga-subaybay. Happy New Year, Kuya Bato. Sa lahat. Yes, Kuya Raul. Happy New Year. Okay, sir, una muna, supposedly resumption ng session on Monday, January 13, pero suspended ang pasok ng Senate dahil merong ang isasagawa na National Rally for Peace, yung Iglesia ni Cristo. Pero po ba, ano yung pananawin nyo, ano yung standing nyo dito sa gagawing activity ng INC na ang layunin po ay ihayag yung kanilang pagsuporta sa panawagan na wag na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara? Well, Sally, lahat naman tayo ay may karapatan na magpalabas ng ating damdamin sa freedom of expression. Apo. So, gusto mo magpahayag ng simbahan ng Iglesia ni Cristo ng kanilang saloobin. So, we admire that. That is an exercise of our democratic rights. So alam naman natin kung gaano kalaki po ang membership ng INC. Malamang pakita sila ng puwersa doon sa gagawin po nila activities sa saan ba ito? Sa Lunita Grants. Respeto na lang ho respeto na lang ho. Yung kung ano yung sinasabi ng mga kababayan nating INC. Tingnan natin kung ano magiging development diyan sa gaganaping rally na yan bukas. Tingnan ho natin kung ano yung mga magiging development, no? Ano ba yun? Ano yung nagpe-play na yun? Nako. Dito. Magandang lugar May Grandstand, mayroong sa Liwasang Bonifacio, mayroong sa probinsya, mayroong din. So sa tingin niyo sir, magiging daan ito para huwag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara o ang info niyo ay talagang decided pa rin ituloy ang impeachment? Depende yan. Kung paano nila tanggapin yung pinapalabas na expression of support ng Iglesia ni Cristo, no? Kung babaliwalain nila, then ituloy talaga nila yan. Talagang pipilit nila yan na ituloy. Pero kung sila yung makinig na parami ng parami yung ayaw pagkakaroon ng impeachment, then they should heed to the voice of the people. Although may information po yata, no, yung ilang mga kongresista, lalo na yung mga electionists at yung mga party list, parang nagdadalawang isip na pumirma partner dahil baka daw walang makuhang boto mula sa Mindanao. Mindanao. Oo. May ganun din po ba? Ibig sabihin, itong mga re-electionist na to, kung hindi election ngayong mga panahon na to, kinukonsiderin lang pirmahan yung impeachment na yan. Mga walang iya kayo, ha? Anak ng toko, 52 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy, at ito namang si Atty. Vic number 55. Mga walang iya kayo.
Kung hindi pa mag-e-election, talagang tutuluyan nyo yung impeachment na yan. Buti na lang pala election. At sigurado ho tayo, yung mga kababayan natin sa Davao, alam na ho nila kung ano man kung sino man ang iboboto sa susunod na election. Alam na ho nila yan. Alam na ho nila gagawin nila. Kung yan ang kanilang pagtingin din, mabuti kasi ibig sabihin, pag hesitant sila, ibig sabihin nakikita nila kung saan nakaside yung taong bayan, lalong-lalo yung mga taga Mindanao at yung kalakhang parte ng Visayas, no? Kung yan ang kanilang kinukonsidera, din mabuti at nararamdaman nila yung hinanakit ng taong bayan. Although may isang survey, sir, na lumabas na parang 41% na ating mga kababayan doon sa mga respondent doon sa survey ay pabor sa impeachment. Although pagdating siyempre sa Mindanao, ang marami yata, 50, parang, pero yung Etong tono ni Ma'am Shelly ngayon nagugustuhan ko na ho. Kasi ano yan minsan sa interview pa lang, yung pilantik pa lang nag-i-interview. Minsan na ho natin, nararamdaman na ho natin na itong particular na nag-i-interview, nakargado na kagad yung kanyang mga sinasabi. Pero itong si Ma'am Shelly ngayon, parang gusto ko yung pilantik ng dito. doon sa mga respondent, 41% daw ang suportado itong impeachment laban kay Bibi Sara. Doon sa isang survey. Still, hindi pa rin majority, di ba? Yung democratic country, kung gusto talaga rin yung sundin yung boses ng mayorya, hindi pa rin karapat-dapat na ituloy yan. Dahil 41%. Granting na talagang properly conducted yung survey na yan, lumabas na 41%, so meron pa rin mayorya na ayaw talaga na ituloy yung impeachment na yan. Senator, Kuya, ang Pangulo ay nagsabi na hindi siya pabor para ituloy ang impeachment at ang INC nga ay magsasagawa ng malaking rally by Monday. But what's happening is na tuloy ang pag-file at itinuloy yung proseso sa bahagi ng Kongreso. Ano ba talaga? Can this be dictated by the President or masusunod talaga ang ginagawa sa Kongreso? Well, nasa kanila na Raul, kung talagang ang talagang balak nila, kung gusto lang na palabasin na ayaw ko nung, tapos yun pala, patago pala, gusto pala, din nasa kanila lang yan. Kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Diba? Mahirap yung magbasa tayo, we have to gising game tayo kung ano talaga totoo dyan, no? Sana na magpakatotoo sila kung talagang ayaw na din gawin nila. Hindi yung ibang sinasabi, ibang ginagawa. Kaya ang tao tuloy ay nawawalan ng kumpiyansa. Kumpiyansa sa kanila. Kasi ibang sinasabi, ibang ginagawa. Dapat kung gano'n mo lang, alam natin, meron tayong separation of powers. Hindi all the time at hindi talaga dapat diktahan ng Malacanang. executive branch yung legislative branch, di ba? May separation of powers yan, nag-respetuhan yan. Pero alam naman natin sa politics na yung Speaker of the House, hindi naman yan makaupo bilang speaker kung hindi yan sa influensya rin ng Pangulo, ng Presidente, o his cousin, di ba? That's politics. Kaya, sabihin mo ba, kung hindi dahil kay Pangulong Marcos, magiging speaker kaya yan si Speaker Romualdez. Nako, sa pool sa pagmumukha itong si Tambaluslos, yan ang nga ba sinasabi natin. Kaya ang impeachment na yan, mga kababayan, wag ho kayong magpalinlang. Nabudol na ho kayo noong 2022 presidential election. Wag na ho kayong magpabudol ngayon. Kasi hindi na ho tayo magpapabudol dito Yung sinasabi nitong si Marcos Jr. na wag i-impeach si Sara, waste of time. 20 pesos na bigas nga, di ba?
magiging magkakaroon nga tayo ng independent foreign policy, di ba? Iba ho ang sinasabi sa ginagawa ng administrasyon na to. Huwag hong magpabudol. Yun ho ang lesson natutunan natin sa lahat ng kaganapan. Hindi naman siguro. So, nandyan ang politics. So, kung respeto niya yung point of view ng yung kagustuhan ng chief executive, sana pakinggan niya at sundin niya. Pero kung lumalabas ngayon sa ating bansa na iba na ang Pangulo, iba na nagpapatakbo ng bansa, din yan ang problema ngayon. Wala nang sinusunod. Iba na ang sinusunod. So, Pero sa inyong kampo, Kuya Bato, sa inyong kampo, no, as you were saying nga, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Meron naman kayong ginagawang paghahanda sa mga gantong mga taktika? Wala talaga. Yung prepare for the worst. Prepare for the worst na lang talaga nito. sir- Prepare for the worst. Yes. Ano po ba yung natatanggap nyo na information? Talagang decided pa rin ang mababang kapulungan na maisulong yung impeachment laban kay BP Sara? Kung pakinggan natin yung mga bali-balita, ay talagang pipilitin nila na maipasayan dito sa Senado para ipasa nila yung responsibilidad sa amin. So, as I've said, we are preparing for the worst. So sir, sakaling makarating sa Senate, syempre tatayo kayo na impeachment judge dahil magiging impeachment court ang Senate. So handa po ba kayo na isakripisyo yung inyong pangangampanya dahil next month mag-start na ho yung campaign period. So alin po yung magiging priority nyo? Ang gampanan nyo inyong tungkulin bilang impeachment judge o ang inyong pangangampanya bilang re-electionist senator? Wala na magawa. Sino, trabaho natin yan. Pinilitan ng pangbayan na maging senador. At bilang isang senador, upo ka bilang hurado sa impeachment court. So dapat gampanan mo yung trabaho mo. Huwag mo i-priority yung pansarili mo na porque takot ka na baka mamaya hindi ka makakampanya, hindi ka na ma-re-elect. Sige na lang, kung hindi tayo ma-re-elect, kung hindi tayo makampanya, basta importante, gampanan natin ating trabaho, nakaata sa atin yung responsibilidad ngayon na magiging hurado ka sa impeachment court din, gampanan natin yan. Otherwise, puro pang sarili na lang yung naisip natin. Ganun, pangampanya na lang yung naisip para ma-re-elect. Kuya Bato, ang kayo ni Kuya Bongo ay identified with the Duterte and you will be acting as the judge, impeachment judge dito sa kung sakaling matunoy. Wala ko ba kayong plano to inhibit yourself dito kung matuloy man ang impeachment sa umakyat man ito sa Senado? Dahil Impeach na natin. Ano sir, yung isa nagtatanong dyan, impeach na natin si VP. Mag-i-inhibit. Siyempre, kaya nga ginawang senador yan, dapat silang lahat titimbangin nila yung ilinatag na ebidensya. Porket kakilala, porket nakalinya dito kay VP Sara, dapat mag-inhibit na. O yung mga nakalinya kay Tamba, dapat mag-inhibit na. Ganun ho ba yun? Kasi ang nagpalabas na lahat ng issue kay VP Sara, itong si Tamba. Itong sino bang mga nakalinya kay Tamba? Yang sa Hontiveros. Dahil mababahiran na, galit na kaagad kay VP kailangan na rin ba mag-inhibit ng mga yon? Naku, parang problemado tayo dito sa mga ano na to, sa mga tanong. lang kalyato ni BP Sara. Pagisukan mo mag-inhibit kung yung mga kalyado rin sa mga grupo na nagpapasok nag-propose ng impeachment ay mag-inhibit din. Walang matitira dyan. Walang matitira sa Senado. Sa totoo lang. Si Escudero, itong si Tolentino, yang si Ontiveros, sino pa? Marami ho sila dyan Yan si Grace po, sigurado. Yung mga yan, kailangan mag-inhibit din. Sinong tatayo bilang hukom? Diyan sa impeachment na yan kung wala nang matitirang senador.
Oh, dalawang paksyon talaga ho yan. Mahahati yan sa gitna. Yung ma-appreciate nila yung mga ebidensya bilang mga kasinungalingan at yung namang hindi pa sinasabi yung mga ebidensya, guilty na si VP Sara. Ang labo ng Tabla. Wala Wala na magiging judge pag naging hibit lahat, magiging no? judge yan. Wala magiging judge yan sa impeachment. Oh, yan ang sinasabi ko. Kung tayo mag-inhibit, inhibit kami kasi identified kami na supporter ni Vice President Sara Duterte, mag-inhibit rin yung mga tao na konektado sa nag-propose ng impeachment, so wala na magiging kasi alam naman natin ito, this is a political exercise. The impeachment proceedings is a political exercise. Hindi mo maiwasan talaga dyan yung politics. Andyan yan, hindi mo maiwasan yan. Kaya Pero sir, i-assure niyo naman na kahit kay kaalyado ni VP Sara, magiging impartial, magiging fair kayo sa pag-acto bilang impeachment judge at sa gagawin ninyong pagdedesisyon just in case. yes, we will hear. We will study everything lang kayong magiging articles of impeachment nila, pag-aralan natin mabuti, at titingnan natin ng bago tayo magbigay ng ating boto. Hindi naman yung wala pa yung impeachment, sabihin ko na kagad ang boto ko kahit na sabihin mo kagado ko na yung Sara. Basahin pa rin natin yung impeachment complaint na yan. Tingnan natin kung anong laman at ano ang mga merits ng complaint na yan. Then after which we can decide kung anong magiging boto natin. Sir, sinasabi niyo, pinaghahandaan niyo expect for the worst, and the worst na maaaring mangyari. Worst is yung matuloy talaga yung impeachment. Ito na tayo. So ito ba isa Matuloy din? na yung impeachment. So si VP Sara po ba pinaghahandaan din ito? I don't know. Kung naghahanda siya, mukhang hindi naman siguro. Confident naman siguro siya na yung Hindi daw naghahanda itong si VP Sara. Talagang, kumbaga, kumpiyansa itong si VP na basura itong mga impeachment. kanyang sitwasyon ay kaya niya namusutan yung impeachment na yun. Sabi niyo nga sir, babasahin niyo pa rin yung complaint. So, ang inyong magiging decision, kung may makita kayong basis, yun ang inyong pagbabatayan, kung ano man yung maipipresenta ng mga ebidensya sa impeachment. Yes. Yung magiging corrective basis, otherwise, hindi na tayo magbasa. Hindi na tayo makinig dyan sa article of impeachment. Buto na lang tayo diretso with closed eyes. Kaya basahin pa rin natin, trabaho natin yan. Kaya naman sa sabihin ng Pilipino, binuto ka para maging senador at magiging surado ng impeachment ko, tapos hindi ka pag-aralan yung articles of impeachment nila. Anong laman? You base your decision on kung ano yung nakikita mo dyan sa impeachment complaint nila. Sir, recently, nagpalabas ng executive order si Presidente ni reorganized yung composition ng National Security Council. At tinanggal na po doon si VP Sara at maging mga former president. Ano po yung impression nyo dito? Ano yung dating sa inyo nitong naging ginawang reorganization sa National Security Council? Nakalagay yan sa administrative code, no? Batas yan. Na kung sino nagkukumpos ng National Security Council. But then again, the President has the power to reorganize all the offices and agencies under him, under the executive branch of government. So siya ngayon ang so kung decision na natanggalin, wala tayong magawa. Pwede nga tanggalin. Pero ako nasasayangan lang, lalo na on the part of the pagtanggal niya sa mga former presidents. Yung wealth of experience ng mga former presidents at surviving presidents na andito pa ang buhay pa. Sayang yung kanilang wealth of experience na hindi ma-harness, hindi magamit ng kasalukuyang Pangulo dahil tinanggal niya at hindi na niya pwedeng pakinggan dahil tanggal na sa National Security Council. Sayang lang, sayang.
sayang. It could have been a very, great source of advice and consultations yung mga former presidents, lalong-lalo na pagdating sa national security concerns. Pero sa tingin nyo, may connection nito sa nangyayaring mainit na bangayan sa pagitan ng Pangulo at ni VP Sara para walan ng maging role sa administrasyon ang Vice Presidente at maging ang dating Pangulong Duterte? Ordinary citizen would take that way. Dahil alam naman natin talaga, why fix it if it ain't broken? So, Correct. Ito that bang, could be the relationship. That could be the relationship. It's broken. So, they are fixing it. ito bang, Kuya Bato, no? Ito bang mga nangyayaring mga kaganapan na pagpapafile ng impeachment at yung nagkakahati-hatian sa ating mga tao, no? Ito ba yung nakakatulong sa inyong kandidatura o sa grupo ng mga Duterte sa darating na eleksyon or nakakasira pa? Depende yan sa taong nakikinig, no? Kasi yung talagang ayaw sa atin, yung noon pa na ayaw talaga sa atin, na-reinforce yung kanilang dislike sa atin. Pero yung namang mga gustong-gusto yung pinagagawa natin, ay yun din, mas lalo silang nagiging hardliner pag sa suporta na sa atin, dahil nga nakikita nila na kinakawawa tayo. Alam mo na, ang Pilipino ay Inapi, sa mga inapi. sa mga inapi, underdog. So, depende nga yan sa tao na ano yung kanilang pagtingin sa sitwasyon na yan. Sir, ihabol ko lang, kasi kayo po isa sa mga nag-conduct ng hearing tungkol sa Pogo. Tapos na yung December 30 deadline noong December 31, 2024. Pero ngayon po ay marami pa rin, kahit effective na yung ban, marami pa rin nahuhuling mga Pogo kahit ho dito sa Metro Manila. May iba't ibang paraan sila para lang may pagpatuloy. So, at tingin nyo hindi pa rin dapat pa rin magpatuloy itong lalo na yung PAOK at anong dapat gawin para talagang completely maging Pogo-free na ang ating bansa? May political will, kung may political will yung administrasyon ito, kayang-kaya talaga yan na mapahinto. Nabangga nga natin yung problema sa illegal drugs na kung talagang seryoso ka. Surrender yung 1.6 million na drug test royalties. Yan pang Pogo na mga foreigner dyan, mga Chinese mga nag-operate na yan. Tingnan natin kung hindi na matakot yung seryosohin mo yan. Sa inyong mo talaga yan. Sa inyong info, Kuya Bato, meron pa rin nag-ooperate ng mga Pogo dito sa ating bansa, being a former PNP. Meron pa rin mga patago na nag-ooperate. Pero sana, madali na lang yan, kung talagang seryosohin yan, mahinto yan. Mahinto yan, mga foreigner yan eh. Hindi ba yung matakot sa atin kung seryosohin natin yan? At alam ko sir, di ba, under 2025 budget, dinagdagan nyo ang pondo ng PAOK para mas effective yung kanilang operation. Tama po ba? Yes. Opo. So sir, sa resumption ng session, ano pa yung ini-expect ninyo? Ano pa ba yung mga inaasahan nyo na maipapasa ng Senate at meron bang kabilang dun sa inyong priority bill na inaasahan nyo maihahabol? In priority, baka yung aking mga pit bills, baka mahirapang humabol. No? Pero meron akong isang priority ngayon na hinahabol yung aming